Kinahanglan na nato ng tao sa sala. Ilubog sa kamatayon. Diba? Kung napatay na lubog, ilubog na. Agod nga paghawa sa aton, magbanhaw kita sa bago nga paginawi. Atong daan ng tao sa sala, ilubog na to. Kag ang ginakabuhi natin ng kabuhis ko, bago na, dira, kay Jesus. Di ba? Ang magaling mga kabyanan, may kauturan at kahulugan sa bautismo. Ang bautismo isa kapagpahayag sa publiko. Gaginataligdan natin ang sala, kag sugod karon kita pagkasunod sa pagkabuhi nga bago dira kay Ginoong Jesus. Ano pa minahambal sa Romans 6, versikulo 6, nakibalo kita na ang ating daan ng tao, ginlansang sa krus, kaupod niya, agod nga ang lawas na makasasala, mawala, kag hindi na kita na paulikod sa sala. Kita na mga kabyanan? Ha? Ang magaling niya kahulugan sa bautismo, no? Nakaupod kay Ginoong Jesus, ginlansang kita sa krus, agod ang ating nga lawas sa sala, ano siya? Ha? Mawala, kag hindi na kita pag-ulipunod sa sala. So kinahanglan ilubog natin natin nga daan na pagkatao sa sala. Agod na mabuhi kita sa bago nga pagkatao, bago nga kinabuhi kita kay Ginoong Jesus. Nagundungan niyo ang istorya ni Ginoong Jesus. Isang adlaw, paupod man sa iba na nagpamati sa pagwali sa kalawasan ni Juan Bautista. Si Ginoong Jesus nagpila man kaupod santo mga tao, kaging pagbautismohan sila ni Juan Bautista. Si Jesus Christ nagupod sa dito. Pagkakita ni John the Baptist, kilala man siya ni John the Baptist. Sabi niya sa Juan 1:29, kita niya si Jesus Christ na nagpapadulog, kanyang magpila agad magpabautismo. Hambal din ni Juan Bautista, yari karon ang kordero sa Diyos na nagkakuha sa sala sa kalibutan. Kag sa nag-abot na si Jesus Christ sa iya tubangan, hambal ni Juan Bautista sa iya, ako ang may kinahanglan na bautisuhan nimo, kag ikaw nagkarin sa akon. Hambal ni Juan Bautista, ako tani ang bautismuhan nimo, hindi kay ako magbautismo sa imo. Apa ano sa ni Jesus Christ Matthew 3:15? Pabayai ini karon, kay ako ini ang nagkakaigo sa aton sa pagtuman sa bugos nga pagkamataron. Kagina, kung magpabautismo kita, una matawaran kita sa natong mga sala, kanyan, tagaan kita sa dulot sa Espiritu Santo. Dili mga kabyanan, daw may dindugang si Jesus Christ, kay siling ni John Baptist, ay hindi na Jesus Christ, no need ka na bautismuhan. Kung gusto, ako na lang ang bautismuhin. Just imagine, Jesus Christ mabautismo sa imo, anong imo patsagon? Amo to ang ibadyag ni John the Baptist daw, hindi siya anay kagdakos. Ako siling ni Jesus Christ, no? Kinahanglan na matabo ini nga mabautismuhan mo ako, nga man, kay ini siya pagtuman sa bugos nga no, pagkamataro. Hindi gani makumpleto ang requirements ng pagkamataro kung hindi kita mabautismuhan. Kita nila kung ano ang importante ang ginatawag ng bautismo. So si Jesus Christ, ginbautismuhan siya dito sa madalog na tubig sa suba sa Jordan. Wala siya pagbubuhi sa tubig, wala siya pagbisig-bisigi sa tubig, wala siya pagsapugi sa tinatawag ng bulak, kundi nga gintumoy siya, ginlugo, ginpalapawan sa tubig dito sa suba sa Jordan. Kagtanawan ninyo mga kabyanan, nga ang pagpabautismo ng Jesus, ini-ihemplo para sa isa sa aton na atong sundon agad matuman naton ang bugos na requirements, rekisito sa ginatawag pagkamataro. Matthew 3:16, sa dira nagtakas na si Jesus sa tubig. In other words, gintumoy siya dito sa tubig. Pagtakas niya gikan sa tubig, yari karon nabuksan sa iya ang mga langit, kag iya nakita ang Espiritu sa Dios nga nagapanahon subong sa salampati, kag nagakunsan sa ibabaw niya. Di dapat ang ginang ni Pedro, hinulsol ka mo, agad patawaran ko sa inyong mga sala, andi tagaan mo sa dulot sa Espiritu Santo. Tanawan niyo si Jesus Christ sa dirang nagtakas sa tubig. Ano ang nakita ang nagpanahon, kag nagtungtong sa ibabaw niya mga kabyanan. Wala sa libar kundi
kundi ang balaan ng Espiritu sa forma sa salampati. Ano? Ginahatag ang dulo sa balaan ng Espiritu sa tira kakita magpabautismo kay Jesus. Matthew 3:17, kagyari karon isa katingog ikan sa langit ang nagasiling, inihinigugma kong anak nga sa iya nangamuot ako. May ara ka mga obserbahan, hindi lang napatawaran kita sa lahat mga salang pagpabautismo kita, hindi lang napabato na ito ng dulo sa balaan ng Espiritu, hindi lang ang bautismo pagtuman sa requirements sa ginatawag pagkamataro, kundi dili makita paginato sa tira ang pagpabautismo galing kita, ginakilala kita sa atong Diyos, Amay, nga dito sa langit, nga kita iya nga mga pinalangga na anak. Matahon, hindi? Tahon. Diba? So sa panahon sa bautismo, kinalawag kita sa atong Amay sa langit, nga kita, amo ang iya pinalangga nga mga kaanakan, nga sa aton siya namon. Nalipay ka rin siya, maglantaw sa aton, nga ginatugyan, binahatag nato ng aton na mabuhi sa iya. Kita, nag-residera na magpapinumalo, masalunod nila sa iya, pinaagi sa ginatawag na bautismo. Ano ginamit rin sa Matthew 28, versikulo 19, bago si Jesus Christ, kung tinabanaw si Jesus Christ, bago sa nabalik sa langit, hindi mo niya ang iya ng mga ginatunan, ang iya ng mga sumunod, kanya insugo sila ng Jesus Christ, habang Jesus Christ rin, busa nakatamo, kagimuon ng mga ginatunan, ang tanan ng mga kabungsuran, nga nagabautiso sa ila sa ngalan sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo, nga nagapanudlo sa ila sa pagtuman sa tanan nga ginsugo ko sa inyo, kag yari karon ako kaupod ninyo sa gihapon tugtog sa katapusan sa katuigan. Kay sino gali nga sugo nga kita maglakad kag iwali nato na may balita sa tanan nga kabungsuran, itudlo ang tanan nga maging sugo ni Jesus. Sino mga kaabyanan ang nagsugo sila sa aton? Sino ang nagsugo sa aton nga kita sa panahon nga magwali sa may balita, kinahanglan magpagbautismo? Sino nagtudlo sila? Wala sa liwan ko ni Espiritu. Pagtuman nato ini kay Jesus nga ang ginahimo nato ni. Kag sulod sa akong ginambal sa inyo nagbigan niya gabi, ang inyo pagtambong diri hindi aksidente. Ari ka mo din itungod kay ang Diyos may ara importante nga katayuan sa inyo mga kabuhi. Kay palangga niya kamo, ginahigugman niya kamo. Matuod kulang kita sa aton nga mga felt needs. Parehas, posible sa ginatawag pagkaon, posible sa aton puluyanan, posible sa aton beste, posible kulang kita sa aton felt needs sa kwarta. Apa kayo ang Diyos kung ano ang aton real need? Ang aton nga real need, amo nga kinahanglan mabato naton ang kalinong nga nabasi sa iya paglaom nga ginahatag sa aton dira kay Jesus. Ang aton nga real need nga makilala naton siya, nga siya makagagaw nga Dios, nga siya maalam nga Dios, nga siya may panagot sa kanisa sa aton, nga siya nagapalangga kag sa iya wala gid si mamiwat, kag siya nagapalangga gid sa kada isa sa aton. Nga aton ma-experiensyahan nga dira sa iya nato mabato ang ginatawag na real need, nga mapatawad kita sa aton mga sala, nga mabato nato ng kaluwasan dira kay Jesus, mabato nato ang ginatawag na dulo sa bulan ng Espiritu, mabato nato ang appreciation sa aton Amay sa langit sa dira ang pagpabautismo kita, nga kita iya mga pinalangga nga mga anak nga sa aton siya nahamuot gid. Kapag siya sa aton real need. Amo na rason nga kita mo, nga kita. Nga may seminar kita kaagay sa inyo. Kaya gusto sa Diyos mapasiguro ang kalit sa atin. Nga tira kayo ng Jesus. Pwede kami na magpakabuhin kita sa pag-aaral. Ha? Hindi na magkakaroon sa lahat sa atin. Kundi tira kayo ng Jesus. Magkahali ang ating pag-ibukan sa iya. Nga nagkaresulta sa atong pagpulong ng kamuhi, matulungan mo na sinunod sa iyo.
So, ulit mga kabyanan, ang isugo ni Jesus Christ, mga kamo, iwali ni May Malita, kag magpabautismo kamo, ha? Kagama ni Jesus Christ, sa dira, na inyo ini ginahimo, please be reminded naman of Jesus Christ that you are not alone. I am with you always, even unto the end.